Dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa loob ng 20 oras. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang panibagong ash emission bandang alas 10 ng umaga kahapon at tumagal ng 3 minuto. Umabot sa 150 metro ang taas ng plume. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan kaya inirekomenda pa rin ang paglikas ng mga residente sa 6-kilometer radius mula sa bulkan. Sa evacuation center sa Las Castellana, Negros Occidental, 2 sanggol na ang namatay dahil sa pneumonia. Aminado ang La Castellana LGU na hindi kakayanin ng mga health worker ang dami ng mga evacuee doon. Kaya humihingi sila ng kooperasyon sa mga nagsilikas. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang balitang ito mula sa Dumanhog, Cebu. Isang lola ang nakitang patay at nakahiwalay na ang ulo. Nakatutok si Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Hindi lang naaagnas, nakahiwalay rin sa katawan ng ulo. Sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon natagpuan ang 83 gulang na babae sa Dumanhog, Cebu. Mag-isang naninirahan sa kanyang bahay ang matanda at pamangkin at apo niya ang nakakita sa kanyang bangkay. Ayon sa pulisya, posibleng mahigit 2 araw nang patay ang lola. Naatake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay. Murasag na nagagma dito, kaya ang ulo, nagbitay sa pirmirong angang. So hinahinag lata. Ang gilantaw nila, ang iro ni nanay, mo'y siguro nang hilabot dito sa kuan, motong murag na natagak ang ulo ni nanay dito sa kalugayon na po sa naglata na gud siya ba. Sa investigasyon, wala manong nakitang sugat sa katawan ng ginang at hindi naman siya nawalan ng pera at alahas. Nailibing na kahapon ang ginang. Para sa GMA Integrated News, Marie Dumabok ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Sa mga naghahanap ng pupuntahan for a quick getaway, may isishare kaming pasyalang pang chill o cuddle ang lamig at relaxing pang tanawin. May view deck din na bago marating may pagdaraanan munang challenge. Kung saan yan alamin kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kalahating oras ang layo mula sa Baguio City. Mabibisita ang bagong bukas na forest park sa Itogon, Benguet. Dito, nature takes center stage. Mula sa libu-libong pine trees, malamig na temperatura at picture-perfect na tanawin, may 50 meters na tree walk na maaaring lakaran. Kagandahan lang. Kalikasan. Kaya medyo kami sa mga kalikasan. Bentahin ng lugar ang mga view deck. Tulad ng isang ito na para marating ang dulo, kailangang harapin ang takot at lula sa pagtawid sa glass walkway na 17 meters by 3 meters ang sukat. Ligtas naman daw lakaran ang salamin dahil laminated at tempered ito. The initial design of that is to have concrete flooring, but we opted for glass because it's lighter material and it can accommodate more people. So the load-bearing capacity of the Alapa app itself exceeds the space on top for people to stay. Fulfilling doon yung mga pictures na nakuha kasi yun yung moments na na-capture and yun yung laging babalikan na lang namin. Sa mga plantita at plantito, meron ding Samyu Garden kung saan matatagpuan ang mahigit sa 300 varieties ng fern at iba pang nagagandahang halaman at bulaklak. Kasabay ng pagbubukas ng Forest Park ang panawagan sa mga turista na alagaan, ingatan at pahalagahan ng kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. 4 na magkakaanak ang patay matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Balanga City, Bataan. Kabilang sa mga nasawi ang 3 taong gulang na batang babae. Ayon sa Fire Marshal, hindi nakalabas ang mga biktima dahil nakalak ang bakal na pinto at nakagrills din ang mga bintana. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at tinitingnan ng anggulong nagsimula raw ang apoy sa kandila dahil wala raw kuryente sa bahay. Nahuli sa Caloocan ang isang suspect sa pagpatay noong 2022 na hinihinalang nag-ugat sa gang war. Nakatutok si EJ Gomez. Sa operasyon ng Northern Police District alas 11:30 kahapon ng umaga sa Barangay 178, Caloocan City, naaresto ang 18 anyos na suspect sa kasong murder.
arestado ka, tabisa ng warrant of arrest. March 14, 2022 nang naganap ang krimen ayon sa pulisya. Si alias Bugoy, isa raw sa 3 tinuturong pumatay sa nooy 15 anyos na biktima. Base sa investigasyon, gang war umano ang ugat ng pamamaril. Nakilala siya dahil sa CCTV sa lugar ng krimen. Gumanti raw ang grupo ni Bugoy matapos sinaksak ng grupo ng biktima ang tropa nila. Yung 3 po silang magkakabarkada po. Ang biktima po natin, ma'am, is binaril po sa dibdib, which is binaril po ng dibola na shotgun na bala. Kaya isang tama lang. Matapos ang krimen, nagtago raw si alias Bugoy sa Tacloban, Leyte, Bohol at Taguig. Hindi po talaga ako yung yung totoong bumaril, ma'am. Kala ko po stroll lang po, ma'am. Sumabay lang po ako sa dumating na tropa na motor. Hindi ko naman po alam na may dala po silang bakal, ma'am, na tapos ganun po yung mangyayaring. Pinaghahanap pa ng pulisya ang 2 kasama niya na nasa listahan ng most wanted persons sa NCR. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Saan aabot ang pajama outfit mo? Yan ang hirit ng fans sa new snaps ni My Ilonggo Girl star Jillian Ward na strolling in BGC habang suot ang kanyang PJs. Balota tops Netflix movies in the Philippines. Matapos umarangkada sa Cinemalaya, sa Netflix naman umani ng kaliwat kanang papuri ang pelikula ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Kaya thankful ang bida at 2024 Cinemalaya Best Actress na si Marian Rivera sa overflowing support. Fulfilled and blessed si mga batang Rile star Antonio Vinson sa celebration ng kanyang birthday. Ano naman kaya ang kanyang wish na related sa amang si Kapuso action star Roy Vinson? Alamin yan sa aking chika. First time para kay mga batang Rile star Antonio Vinson na mag-celebrate ng kanyang birthday na kasama ang fans. Nakakataba raw ng puso na kahit newbie sa showbiz, may mga taong naglalaan ng panahon para makisaya sa kanyang special day. Sila raw ang inspirasyon niya na pagbutihin pa ang kanyang pagganap. Yung suporta ng Antonio Charmers nandiyan pa rin, kaya hindi ako nawawalan ng hindi ako nang kinakabahan pagdating sa eksena kasi maraming nagsusuporta sa akin. Nagpapasalamat si Antonio dahil marami na raw ang nakakapansin na kanyang pagganap bilang dagul sa drama action primetime series. Pero isa raw sa pinaka-fulfilling para kay Antonio ay napansin siya at napahanga ang kanyang idol, ang amang si Kapuso action star Roy Vinson. Nakikita, napapansin yung acting niya, di ba? Sabi ko, okay, first time? Pira yung ganun, first time. Mas kinabahan po yung sabi ni Papa, dapat stay grounded ka po talaga sa mga tao ngayon. Ang birthday wish ni Antonio, mabisita ng daddy niya ang set ng mga batang Riles para makaiksena. Ang wish ko nga po, maka-fight ko po si Papa eh. Sa susunod na linggo, mga kapuso, Valentine's Day na. Ivan, may mga Saan ang date? plans ka na ba? Wala. Oo nga, no? Hindi ko na malayan. Next week na pala yun. May isang linggo ka pa para maghanda. Magplano. Ito, mga otoridad naman sila. Sila po nagbabala sa publiko po ngayong Love Month na iwasang mahulog ang loob sa maling tao dahil baka love scammer pala yan. Nako naman, gaya na iniimbestigahang kaso ng babaeng Pranses na nawalan po ng milyong-milyong piso dahil na-fall kay Brad Pitt. Peke nga lang na Brad Pitt. Nakatutok si Darlene Kai. Sino bang hindi kikiligin kung i-chat ka ni Brad Pitt? Padadalhan ka pa ng litrato at sasabihan ng I love you at iba pang sweet messages. Yan ang nagpakilig sa isang French woman sa loob ng 1.5 taon hanggang makumbinsi siyang may cancer daw si Brad kaya kailangan niya ng perang pampagamot. Pero nahulog siya hindi kay Brad Pitt kung hindi sa deepfake Brad. Hindi lang puso ng biktima ang nanakaw kung hindi pati pera niyang nasa $850,000 o mahigit 49 million pesos. Iniimbestigahan na ng French authorities ang insidente. Ang kampo ng totoong Brad Pitt nagpaalalang hindi aktibo sa social media ang aktor kaya wag basta-basta sumagot sa mga mensaheng natatanggap online.
Ngayong Love Month, ang paalala ng mga otoridad, huwag agad-agad pairali ng puso dahil baka mabiktima ng love scam na posibleng tumaas ang bilang sa Valentine's Day. Actually, we've been monitoring since January, no? Kasi meron tayong preventive measures already preempting the possible surge ng love scam. For some reason kasi, tuwing nag-increase ito, no, balik. Kabilang ang love scam sa mga ino-operate ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang modus ng mga nahuli nila, pinaiibig ng scammer ang biktima bago kumbinsihing mag-invest sa cryptocurrency. Pag meron na silang makitang profile na fit doon sa possible victim nila, ipapadala nila doon naman sa kanilang tinatawag na marketing group. Yun yung nag-hard sell. Nandoon na magpapakita sila ng mga models. Pag nakumbinsin nila mag-invest, yung Australiano, sa kanila bibitawan bigla. Nagbabala na kamakailan sa Australians ang Australian Federal Police laban sa love scam, pati ang Philippine authorities gaya ng NBI. Sa isang raid kasi ng PAOK noong October 2024, nalaman nilang may nasa 5,000 phone number sa Australia ang muntik ng mabiktima. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad mag-ingat sa mga taong kinakausap online. If it's too good to be true, it probably is. Ibig sabihin, kung ang isang bagay ay halos hindi ka panipaniwala, huwag kang maniniwala. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag magsisend ng pera o anumang personal na impormasyon sa mga taong nakikilala lang online. Bukod sa investigasyon at pagtugis sa mga nagpapatakbo ng ganitong operasyon, plano rin ng CICC at ibang ahensya na tulungan ang publiko na matukoy ang deepfakes. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Ingat lang po tayo mga kapuso. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.